Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Turkey tinamaan ng 7.8 magnitude na lindol. Mga klase sinuspinde dahil sa napakainit na panahon. 18 kupunan maglalaban-laban para sa Pinoy Liga Collegiate Cup. At 6 na milyong cash assistance galing kay Senador Amy Marcos ipinamigay sa 2,000 benepisyaryo sa Gikunan City. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Matan Lau. Ako naman si Ayesha Chia. At kami ang tagapag-ulat ng BCD PBL News. Unang-una para sa pandaigdig na balita, 7.8 magnitude na lindol ang yumanig sa Turkey na iulat ni Jerzel De Lara. Excuse me po. Jerzel, pasok! Magandang araw Pilipinas! Ako si Jerzel Rizwe de Lara at ako ang iyong taga-balita para sa pandaigdig. Isang malakas na 7.8 magnitude na lindol ang yumanig sa timog silangang Turkey at hilagang Syria. Nagdulot ng pagguho ng daan-daang gusali at pagkamatay ng higit 1,700 na tao. Marami ang inasahang nakulong sa ilalim ng mga guho at inasahang tataas pa ang bilang ng mga namatay. Sinabi ni Turkish President Recep Tayyip Erdogan na umasa silang magkakabangon mula sa trahedyang ito na may pinakamababang posibleng bilang ng buhay na mawawala. Ito ang ating pandaigdigang balita para sa araw na ito. Maraming salamat, Jerzel. Ngayon naman ay dumako tayo sa pambansang balita na iulat ni Jamaica Bayawa. Magandang araw, Pilipinas. Ako po si Jamaica D. Bayawa at ito ang inyong pambansang balita. Sa buong Pilipinas, may mga mahahalagang pangyayari at mga balitang nangyayari sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Narito ang ilan sa mga ito. Sa larangan ng politika, patuloy ang mga pag-uusap at mga hakbang para sa pagpapatupad ng mga batas na maglilingkod sa atin, mga mamamayan. Kasalukuyang pinag-uusapan ang mga panukalang batas para sa ekonomiya, edukasyon, kalusugan at iba pang mga sektor ng ating lipunan. Sa larangan ng ekonomiya, patuloy ang pagkilos ng mga negosyante at mga manggagawa para sa pagpapalakas at pagpapaunlad ng ating bansa. May mga proyekto at programa na malalayong magbibigay ng trabaho at oportunidad sa ating mga kababayan. Sa iba't ibang relihiyon at probinsya, may mga proyekto at programa para sa pagpapaunlad ng mga komunidad. Ipinapakita natin ang mga tagumpay at hamon na kinakaharap ng ating mga lokal na pamayanan. At sa iba't ibang larangan ng palakasan, tayo po ay nagbibigay pugay sa mga atletang Pilipino na nagpapakita ng galing at husay sa mga pambansang at pandaigdigang kompetisyon. Iyan ang ating pambansang balita para sa araw na ito. Ako po si Jamaica D. Bayawa, nagbabalita para sa inyo. Maraming salamat, Jamaica. Magbabalik ang BCD PBL News sa ilang saglit. Ikaw ba ay nagugutom at gusto mong kumain? Bumili na fudgy bar. Over sa feeling, over sa sarap. Mabibili sa malalapit na tindahan. Alam mo ba na ang sakit sa puso ang pangunahing sanhi ng kamatayan sa buong mundo? Ngunit ito ay lubos na maiiwasan. Narito ang ilang pararaan. Ang regular na ehersisyo, balancing dieta, pamamahala ng stress, at regular na check-up ay ang iyong pinakamahusay na panlaban laban sa sakit sa puso. Nagbabalik ang BCD PBL News. Ngayon naman ay tumungo tayo sa panlokal na balita na iuulat ni John Riom Baculares. Magandang araw sa iyong lahat. Ako si Jerium S. Ipcolares, ang tagapag-ulat sa panlokal na balita. Ika-4 ng Abril
6 na milyong tulong pinansyal mula kay Senator Amy Marcos na ipamahagi sa 2,000 mga benepisyaryo sa Gihulngan City. Sa Gihulngan City Gym, isinagawa ng DSWD Region 7 AICS o Assistance to Individuals in Crisis Situation Team ang Senator Amy Marcos Financial Assistance Payout, kung saan 2,000 benepisyaryo mula sa mga asosasyon sa 16 na barangay ng Gihulngan City ang nakatanggap ng kabuuang 6 na milyong piso. Ang tulong na ito ay sa ilalim ng pagsisikap ng ating amang sa lungsod, Honorable Mayor Filomeno Mikoy L. Reyes, na dumalo sa payout kasama ng CSWDO Head Marie Mijares Yu at iba pang kawani ng CSWDO at Mayor's Office. Umaasa si Mayor Mikoy na makatulong ito sa pag-unlad ng mga asosasyon, lalo na sa mga membro ng ito. At ako, si Janrium Isaac E. Paculares, ang tagapag-ulat ng panlokal na balita. Maraming salamat, Ginoong Paculares. Ngayon naman ay dumako tayo sa pang-edukasyong balita. Noong 3 ng Abril, sa Negros Oriental, naglabas ng pahayag si Governor Sagabarya na ihihinto muna ang face-to-face classes simula noong 4 ng Abril dahil sa napakainit na panahon. At magantay lamang raw ng karagdagang paunawa ukol rito. Sa kasalukuyan, ang mga estudyante sa Gihulngan National High School Poblasyon ay inaasahang magbabalik na ang face-to-face classes sa Miyerkules, 17 ng Abril. Ayon, mabuti naman at magbabalik na ulit ang mga klase. Magbabalik ang BCD PBL News sa ilang saglit. Isa sa 10 tao ang may diabetes. Ang pag-iwas ay hindi lamang isang opsyon, ito ay isang pangangailangan. Milyon-milyong tao ang nagdurusa dito, pero alam mo bang mapigpigilan ito? Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng malusog na timbang, pagkain ng balanseng dieta, at pananatiling aktibo, maaari mong makabuluhang bawasan ang iyong panganib. Tandaan, ang maliliit na pagbabago ay maaaring humantong sa malaking resulta. Kaya, piliin nating mamumuhay ng mas malusog na pamumuhay ngayon. Nagbabalik ang BCD PBL News. Ngayon naman ay ang pampalakasang balita na iuulat ni Jude Bebeloni. Nandito ako para mag-uulat tungkol sa pampalakasan. 18 kupunan maglalaban sa Pinoy Liga College Cup. May kabuuang 18 kupunan ang magpapalakasan sa 3 edisyon ng Pinoy Liga College Cup. Magsisimula ang palaro sa 6 ng Abril. Sa kabilang banda naman, USD nagdagdag pa ng mga manlalaro pa sa susunod na season. Patuloy na nagpapalakas ang University of Santo Tomas o UST bago pa magsimula ang UAAP Season 87. At yan lang po para sa ngayon. Salamat, Jude! Ngayon naman, tayo'y dumako sa showbiz na ibabalita ni Jamaica Bayawa. Ako po si Jamaica D. Bayawa, ang inyong tagapaglingkod na nagbabalita ng mga pinakabagong balita sa showbiz. Ito ang inyong showbiz update para sa araw na ito. May malungkot na balita para sa Katniel fans matapos ang 11 taon ng kanilang relasyon. Sinabi ni Catherine Bernardo na chapter close na ang kanilang kwento. Ipinahayag niya ito sa kanyang Instagram post kamakailan lang. Sana'y magpatuloy ang kanilang tagumpay sa kanilang mga individual na proyekto. Salamat, Jamaica! At Magbabalik ang BCD PBL News sa ilang saglit. Ikaw ba ay nagugutom at gusto mong kumain? Bumili na Fudgy Bar. Over sa feeling,
over sa sarap. Mabibili sa malalapit na tindahan. Ikaw ba ay nagugutom at gusto mong kumain? Bumili na fudgy bar. Over sa feeling, over sa sarap. Mabibili sa malalapit na tindahan. Nagbabalik ang BCD PBL News. Ngayon naman ay ang ulat panahon na ibabalita ni Crisel Jamano. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Crisel Jamano magbabalita para sa ulat ng panahon. Napakainit na ng panahon ngayon. Ang ating temperatura ay umaabot na sa 38 hanggang 39 degrees Celsius bawat araw. Ngayong buwan ng Abril ay naitala ng PAG-ASA o Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration ang El Nino phenomenon at baka umabot pa ito hanggang sa buwan ng Mayo. Kaya huwag ninyong kalimutang magsuot ng sombrero at payong kapag lalabas ng bahay. Uminom din ng maraming tubig dahil ang tubig ang siyang pinakamabisang lunas upang hindi maapektuhan ng anumang sakit na dulot ng sobrang init ng panahon ngayon. Iwasan din munang kumain ng matatamis at malalamig na pagkain lalo na ang tsokolate na nakakadagdag sa enerhiya ng katawan. Lalong-lalong mag-ingat tayo sa pangangatawan natin at Maraming salamat, Crisel. Ngayon naman, bago magtapos ang ating balita, ay bibigyan tayo ng karagdagang kaalaman ni Jerzel De Lara. Ako si Jerzel Rizway de Lara, nagbabalik para sa FYI. Alam niyo ba na ang pagong ay walang ngipin? At pagkatapos mapisa ng isang sanggol, sila ay nag-iisa? Ang shell ng pagong ay gawa sa buto at bahagi ng gulugod ng pagong. Ito ang FYI sa araw na ito. Maraming salamat, Jerzel. At dito na nagtatapos ang ating balita. Muli, Ako si Matan Lau. ako naman si Ayesha Chia. At kami ang tagapag-ulat ng BCD PBL News. Maraming salamat sa panonood.